Alam ng Panginoon kung anong hinihintay nyo ngayon na marinig. Alam ng Panginoon kung ano ang inaasahan nyo ngayon. Alam ng Panginoon kung anong laman ng isip nyo. Alam din ng Panginoon kung anong alam ng puso nyo. At alam ng Panginoon kung nakikinig nga kayo. Amen ba? Huwag kang mabalisa kapag iniwan ng asawa. Sapagkat may kasama ka lagi ang ating Diyos. Amen? Huwag kang mabalisa kapag iniwan ka ng mga kaibigan. Sapagkat iwanan na tayong lahat, hindi tayo iiwanan ni El Shaddai. Amen ba? Alam niyo ba na tayo'y mahal ng Diyos? Kahit sino ka man. Kahit hindi mo siya pinansin ng mahabang panahon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kahit kuripot ka sa Kanya, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. 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 Shalom koramang kuda mashina dahura makandam. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Manal na Diyos at mapagpalang Ama, Diyos na may likha ng langit lupa, muli sa dakong ito kami nagkakatipon upang kay patuloy na aming sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Loobin mo na kay muling samahan, pagpalain niyo po ang dakong ito at ang lahat ng narito sa banal mong harapan. Ang may makaramdaman, lubusang pagalingin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ang bawat sandali at ang mabuting balitang ihatid upang ito'y sa aming lahat ay magbigay lakas at buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon nag-iiwan sa paglinga, nagagalak
Purihin ang Panginoon. A reading from the Gospel according to John chapter 21 verses 15 to 19. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. I tell you the truth, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Purihin ang Panginoon. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin.
Brothers and sisters, ito po ang magandang balita buhat sa ating Panginoon. Taas yung dalawang kamay. Tatanungin ko kayo. Magsabi kayo ng totoo. Mahal niyo ba ang Diyos? Totoo? Okay, find your partner. Find your partner. Ang unang tatanong mo ay, Sister, kung sister yan, ha? Brother kung brother. At kayo mga nasa inyong tahanan, nakarating dito, sige, find your partner. Kung wala kang partner dyan, humarap ka na lang sa dingding. Ilagay mo ang palad mo sa dingding, yan ang partner mo. At sasabihin mo, dingding. Ayan. Okay. Ang unang tatanong nyo, partner. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal ba ang Diyos? Okay. 1 plus 1. Okay. Pangalawa, tatanungin mo, gaano mo siya kamahal? Gaano siya kamahal? Okay. 1 plus 1. Partner, mahal ba ang Diyos? 3 plus 3. Gaano siya kamahal? Okay. So, ang pangatlo, sasagutin nyo, tanong kung gaano nyo siya kamahal. Anong isasagot nyo? Ha? Okay, tatlong ulit yan. Mahal na mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal. Yung totoo lang, ha? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Gaano siya kamahal? 7 plus 7. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, tasan yung dalawang kamay at tahimik kayo. At ibabahagi ko sa inyo kung ano ang pangako ng Diyos sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Okay? In Psalm 91, verses 14 to 16, in English, ito po ang nasusulat. It says, because He loves me, says the Lord. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, sa Tagalog, medyo iba ang translation. Kaya minsan, binabahay ko ang English translation sapagkat ngayon, balita ko ang ating mga Bible scholars ay tinatranslate ng panibago ngayon sa wikang Tagalog ang Biblia. Sapagkat sa wikang Tagalog, ang nakasulat doon, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat. Pag-ibig at sa kakatapatan ay magkaiba. Ang tapat means faithful. Diba? Ang love means mahal o iniibig. Diba? So the right translation there is, pagkat iniibig niya ako, ililigtas ko siya. Mas maganda, diba? Kung totoong iniibig natin ang Diyos, may 7 pangako ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Una, wika niya, ililigtas ko siya. Anong oring kaligtasan ito? Ito ang kaligtasan sa lahat ng panganib. Kaligtasan sa mga matitinding karamdaman na lumalaganap ngayon. Kaligtasan sa gutom. Kaligtasan sa mga magnanakaw, kaligtasan sa mga manghold up,
Kaligtasan sa mga nagsasabing double your money. Narinig niyo yun? At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Iingatan. Ibig sabihin, wala kang dapat ipangamba. Sapagkat kahit hinuhold up ng katabi mo, ikaw ay hindi gagalawin ng hold upper. Sapagkat iingatan ka ng Panginoon. Amen ba? Pag sila ay tumawag, laging handa akong sila ay tugunin. Pag sila ay tumawag, anytime na tayo ay mangailangan at tumawag sa Kanya, laging handa siyang tumugon. Ano mang hingi natin sa Kanya, handa niyang ipagkaloob sa atin. Amen ba? Natatandaan niyo ito, di ba? Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Ibig sabihin, huwag kang mabalisa kapag iniwan ng asawa. Sapagkat may kasama ka lagi ang ating Diyos. Amen? Huwag kang mabalisa kapag iniwan ka ng mga kaibigan. Sapagkat iwanan na tayong lahat, hindi tayo iiwanan ni El Shaddai. Amen ba? Aking sasama at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Ngayon, maraming nawawalan ng dangal. Subalit yung mga nagmamahal sa Diyos, sila ang pararangalan. Bibigyan sila ng karangalan. Amen ba? Anong karangalan ibibigay sa atin? Tayo ay ibibilang sa mga anak ng royal family. Amen? Anak ng kataas-taasan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng ano? Mahabang buhay. Amen ba? Sino sa inyo gustong humaba ang buhay? At, ano sabi niya sa uli? Nakatitiyak na ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So, karaang 2 Sabado, pag-ibig ng Diyos ang ating narinig. Di ba? Naalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam niyo ba na tayo ay mahal ng Diyos? Kahit sino ka man. Kahit hindi mo siya pinansin ng mahabang panahon, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kahit kuripot ka sa Kanya, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayong gabi naman, tayo ngayon ang tinatanong. Ang tanong ng Panginoon kay Pedro ay para sa ating lahat. Bago umakyat ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, nagpakita muli siya sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga alagad, kina Simon Pedro. At si Simon ang kanyang hinarap. At ang maganda po ang tanong niya kay Simon, sabi niya, Simon, anak ni Juan, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Iyon po nasa English. Do you truly love me more than this? Ibig sabihin nun, totoo bang minamahal mo ako higit sa pagmamahal ng makasamahan mo? Iyan ang tanong ng Panginoon kay Pedro. At ito rin ang tanong sa atin ngayon ng Panginoon. Totoo bang kayong mga nasa El Shaddai ay minamahal nyo ang Diyos ng higit sa pagmamahal ng iba? Ang nagsasabing amen, tumalon nga ng 7. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. So 3 ulit siya tinanong.
3 ulit siya tinanong. Huwag mo na kayong uupo. Sapagkat ako po ay nagre-rehearsal muna. Para ito ay matandaan nyo, sapagkat mahalaga po ito, malalaman natin kung totoong nagmamahal tayo sa Diyos. Kasi may mga taong nagmamahal raw, pero hindi naman nararamdaman o napapaabot ang kanilang pagmamahal. Now, there are 7 ways that I discovered from the Bible on how to express our love for God in Jesus. Bago tayo manalangin at humingi, kasi tayo po ay madalas natutulang humingi, ano? Yan tayo sinanay, humingi. Mula na isingi-isi lang tayo, ang unang sigaw natin, hingi ng gatas yun eh. Yung uha, ibig sabihin nun, gatas. Amen ba? Hallelujah. Now, paano natin mapapatunayan na totoong iniibig natin ang Panginoon? How can we prove or how can we express our love for God in Jesus? If we truly love Him. So Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? Nagtatanong ang Panginoon. So my question is, how could I express my love for Jesus and for God? Sa inyo, for example, kayong mga binata o mga tapos na sa pagkabinata, paano ba niyo ipinahiwatig ang inyong pag-ibig sa inyong iniibig? Di ba? Nahihilo ko sa inyo. Pag tahimik at tahimik kayo, nahihilo ko. Pero nakakatuwa yan sapagkat nangangahulugan yan, gusto nyong malaman, ano? Gusto nyong malaman? Gusto nyo malaman kung bakit 3 ulit din tinanong si Pedro. Ang sabi ng iba, kasi niya 3 ulit na tinanggi ni Pedro si Jesus. Kaya gumanti ang Panginoon. 3 ulit naman yan tinanong. Hindi po yun. Ang Panginoon hindi marunong gumanti. Subalit may ipakita sa akin ng Panginoon, bakit niya 3 ulit tinanong si Pedro, samantalang alam ng Panginoon ang saloobin ni Pedro. Walang nalilihim sa Diyos. Alam ng Panginoon kung anong hinihintay nyo ngayon na marinig. Alam ng Panginoon kung ano ang inaasahan nyo ngayon. Alam ng Panginoon kung anong laman ang isip nyo. Alam din ng Panginoon kung anong alam ng puso nyo. At alam ng Panginoon kung nakikinig nga kayo. Amen ba? Okay. Sapagkat yung nakikinig, hindi po umiimik yun. Hindi maingay yun. Nakatingin doon sa gusto niyang pakinggan. Amen ba? Kapag lumingon ka sa kanan o sa kaliwa, hindi maunawaan yaong ibig mong maunawaan. Ang tanong ko ay, iniibig niyo ba talaga ang Diyos? Okay. Babalikan mo natin si Pedro, kung bakit 3 ulit siyang tinanong. Kaya pangatlo nga, nalungkot na si Pedro eh. Nalungkot siya sapagkat nagduda na siya. Akala ni Pedro, pinagdududahan siya ng Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, Lord naman, wala namang nalilihim sa iyo. Bakit naman paulit-ulit niyo akong tinatanong? Alam mo kung alam mong mahal na mahal ko kayo. Sabi ni Peter yun. Nakalimutan na ni Peter yung pagtatwa niya sa Panginoon. Pero talaga namang mahal ni Peter ang Panginoon. Kaya siyang tinanong ng Panginoon. So brothers and sisters, I have discovered last night 7 things that we should do to express our love for God. Kailangan pala ng Diyos yun eh. Kailangan pala ng Diyos na express natin, ipahiwatig natin kung paanong ipinahiwatig ng Diyos, ipinaabot ng Diyos, ipinadama ng Diyos sa tao ang kanyang pag-ibig
aba, hinihintay din ng Diyos na ipadama natin, ipaabot natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Amen? And brothers and sisters, you listen to this very carefully sapagkat yung ating relasyon sa Diyos, our love relationship with God is similar with our love relationship with our fellow man. If these things, 7 things, we cannot do, it means to say that we really do not love God in our hearts. Sa bibig lang. Amen ba? At ganon din sa ating kapwa pag hindi natin nagawa ang itong bagay na ito. So the first thing to do to express our love for God and for Jesus and for that matter, for our loved ones, is to confess the truth. To confess what is in your heart. Ipahayag natin sa pamagitan ng ating bibig kung ano ang nasa sa loob ng ating dibdib. Iyan ang ibig sabihin ng paulit-ulit na pagtanong ng Panginoong Kristo kay Pedro kung totoong iniibig siya. Sapagkat Jesus was coaching, alam mo yung coaching? Hindi kutsilyo. Tinuturuan, sinasanay, na ihayag ng kanyang labi ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Narinig niyo yun? Sasabihin namin, basta mahal kita, huwag ka na magtanong. Kung kailan patay na, wala na narinig sa kanya sisigaw, mahal ko! Bakit mo ko iniwan? Diba? Subalit kung nabubuhay pa, di man lang natin masabing, Han, I love you. Mom, I love you. Dad, I love you. Ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabihin mo nga, Peter, talaga bang iniibig mo ako? So, anong sagot ni Peter? Yes, Lord. You know that I love you. You know that I love you. So, 3 ulit yun. Si nanay, si Pedro. Sapagkat malamang nung sila nagsasama, hindi pa nababanggit ni Pedro sa Panginoon yun. Amen ba? In Romans chapter 10 verse 10, it says, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Likewise, it is with your heart that we love, and it is with our mouth that we express that love. Sa puso, tayo umiibig o nananalig, at sa pamagitan ng ating bibig, inihayag ang pag-ibig o pananalig na yan. Sa gayon, tayo ay naliligtas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. While I was preparing this message, the Spirit of the Lord taught me a very simple prayer that is very powerful. And I started it this morning. And I'd like you to learn this prayer every morning. And even any time of the day. Whether you are sad, whether you are happy, whether you are alone, wherever you are, this prayer will be very effective. Gusto niyo malaman? Okay. Sasabihin niyo every morning, Lord Jesus, I love you. Sabihin niyo nga. Ulitin niyo. Very simple prayer. Diba? With that prayer, you are always aware that Jesus is with you. Amen ba?
Hindi ka mang kinakausap o wala ka mang makausap, kausapin mo ang Panginoon. And the best way to converse with Him is to tell Him that we love Him. Amen? Kung ikaw ay ginagalit na ng mister mo o ng misis mo, gusto mo nang mamuntal para mawala ang galit mo, ano sasabihin mo? Lord Jesus, I love you. Di ba may tinunta niyang awit din natin naririnig? I love you, Lord. Awitin nga natin yun. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. I'll teach you how to meditate. Turuan ko po kayo paano magnilay para makaugnay ang Panginoon. You know, God speaks to us through the written scriptures. Isinulat ang banal na kasulatan upang tayo ay turuan ng tamang pakikitungo sa Diyos at sa ating kapwa. In the Bible times, God speaks really direct to His people, chosen ones, sa Kanyang pinipili. Subalit sa bandang huli, nangusap na po siya sa pagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. At ang mga winika ng Panginoong Hesus na mahalaga ay isinulat ng Kanyang mga alagad upang sa bawat salin lahi ay maipaabot ang kalooban ng Diyos. The Word of God is the will of God. Ang salita ng Diyos, ang siyang kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, for example, sa Ebanghelyo ito, pwedeng buhayin natin ang ating personal na relasyon sa Diyos sa pamagitan ng mga binitawang salita ni Jesus kay Pedro. You substitute yourself to Peter. That's what I do when I read the Bible. Characterization. Sinasaling ko ang aking sarili sa kalagayan ni Pedro. So kami ng Panginoon na nag-uusap. Magagawa nyo rin yan. Every morning, tandaan nyo may katanungan sa ating ang Diyos. Malamang tuwing gigising tayo, bago pa tayo gumana ng bagay, bago pa tayo makinig sa radyo, maririnig nyo na ang tinagsasabing, John, mahal mo ba ako? Martha, mahal mo ba ako? Mary, do you love me? Whatever is your name is. Lagay mo doon sa pangalan ni Peter. Then you listen to that voice. Then you answer back by saying, Yes, Lord, I love you. Sabihin nyo nga, then you can start the conversation. And if you grow daily in the Word of God, you will eventually hear the voice of God. Matututuhan yung
marinig ang tinig ng Diyos. Araw-araw. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan, ano ang ating kalagayan, kung ano ang iniisip mo pala na hingin sa Kanya, alam na niya. Alam na niya. Amen? In one of the gospel, ay lumapit sa Kanya na 2 bulag. At ang tanong ng Panginoon sa 2 bulag, what do you want me to do for you? Anong ibig niyong gawin ko sa inyo? Yan, maririnig niyo rin yan. Ang tinig niya. Bakit? Sabi sa Biblia, sumasa atin ang Diyos. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, sumasa atin ang Diyos. Ating Espiritu ay nakikipagniig, nakikipag-usap sa Diyos. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, maririnig niyo ang tinig ng Diyos. Kung masikip ang tiyan mo, marinig mo ang tinig na, masakit ba ang tiyan mo? Sasagot mo, yes, Lord. Alisin niyo ito. Nangyari po sa akin yan. No? Nang sinabi kong, alisin niyo po sa akin ito, isang iglap lang nawala. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Now, brothers and sisters, binigyan tayo ng bibig. Binigyan tayo ng puso. Binigyan tayo ng isipan ng Diyos para gamitin natin sa Kanya. Amen? Para gamitin natin sa pakikipag-ugnay sa Kanya. Amen? Sapat na susulat, out of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng ating dibdib, siyang ating magiging bukang bibig. Sa loob ng 3 linggo, kung kayo po'y naririto nakikinig, dapat laman ng ating dibdib at bibig ang salitang ano? Takasan nyo. Love. Pag-ibig. The most powerful word in the Bible is love. Sabi sa Biblia, love conquers all. Love casts away fear. Ang pag-ibig ay nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay. Amen? Ang pag-ibig ay nagtatagumpay sa lahat ng ating kinatatakutan. We finally overcome fear with love. Amen? So ngayon, love is a two-way proposition. It's not one way. Ang Diyos ang unang umibig sa atin, sabi sa Biblia. Di pa man natin siya kilala, di pa man natin siya pinapansin, mahal na tayo ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos. Nang makilala natin siya at maranasan natin ang kanyang pagmamahal, nararapat lang na ibalik natin sa kanya ang pagmamahal na yan. Kung paano ipinaabot ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nararapat din na ipaabot natin sa kanya ang ating pag-ibig. And the first way to express that love is verbal confession. Sa magitan ng bibig. Alam niyo, andiyan ba kayo? Hindi natin masasabi yung wala sa dibdib natin. Nang sinusulat ko ito, naalala ko yung paulit-ulit na tanong ko, hindi pa ko nagkamali, paulit-ulit na tinatanong kong aking may bahay kung mahal niya ako. Nung kami magkaanak sa aming panganay, tuwa na ako. Tapos tinong ko siya, mahal mo ba ako? Ang sagot niya sa akin, may anak na tayo. Hindi niya sinabing,
Oo, mahal kita. Pero sagot niya sa akin, may anak na tayo. Hindi na ako kumibo. Nung dalawa na ang anak namin, tinanong ko ulit siya, mahal mo ba ako? Ang sagot niya sa akin, dalawa na ang anak natin. Nung apat niyang anak namin, tinanong ko ulit siya, mahal mo ba ako? Ang sagot niya sa akin, apat na ang anak natin ah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pero si Peter, anong sinagot ni Peter? Yes, Lord. You know that I love you. Alam mo, Panginoon, na mahal kita. Maluwag sa loob ni Pedro, inihag na mahal niya ang Panginoon sapagkat totoo namang mahal niya ang Panginoon. Amen? Kaya nung sa pangatlo, medyo nalungkot na si Pedro sapagkat nag-isip na si Pedro, baka pinagdududahan na siya ng Panginoon. Tulad natin, mahilig tayo magduda sa ating mga asawa. Kaya paglabas ng bahay, kinakabahan na tayo, di pa nakakalayo, nagte-text na kung nasaan na. Amen? Ang iba naman dyan, kinakabitan yung cellphone ng, anong tawag doon? Tracker. Tracker ba yun? Okay, marami nasasagasaan ng truck. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Hindi. Ang pag-ibig ay mapagtiwala. True love trusts. Hindi nagdududa, hindi nagsisilos. Alam niyo mga nagsisilos? Duda sa sarili yan. Insecure yan. Hindi nagmamahal yan. Yung toong nagmamahal, walang takot. Walang pangamba na sa ipagpapalit sa iba. Ang Panginoon, hindi minsan lang amba kay Peter na ipagpapalit siya. Ang ibig lamang sabihin ng Panginoon sa kanyang paulit-ulit na pagtanong ay, sanayin ang bibig ni Peter. Bawat sandali, bawat umaga, nabigkasin niyang, Lord, I love you. Lord, I love you. Sabihin niyo. Taksan niyo. So, buhat dito, pagtapos natin, sanayin niyan. Bawat taong masalubong niyo, kamayan niyo, Lord, I love you. Kamayan mga, Lord, I love you.
Purihin ang Panginoon. So the first way to express our love for God and for Jesus is to verbalize them. Express it in your mouth. Tell Him what is in your heart. Lahat na ibig natin sabihin sa Panginoon, sa Kanya natin sabihin. Alam niyo, bago tayo magsumbong sa ibang tao, ng problema natin o sakit natin, kay Jesus natin isumbong. Yung asawa niyong naliligaw, kay Jesus niya isumbong. Ha? Ang bilis yan, paikutin. Amen ba? Yung kailangan nyong trabaho, kailangan nyong ipromote sa trabaho, kailangan nyong pagyamanin. Sinong gustong pagyamanin? Hallelujah. Sabi ko na nga ba eh. Okay. Now, what do you do? How do you express your love for your loved one after telling him, I love you? How? Pag siya'y dinadalaw mo, pag ikaw ay makikipagkita sa kanya, anong gagawin mo? Bago kayo makapagkita, anong gagawin mo? Maghahanda ka ng pasalubong. Maghahanda ka ng iaabot na regalo. Tanda ng pagmamahal mo. Amen ba? Tasa kamay niya. So the second way to express our love for God is through giving. Sa pamagitan ng ating pagbibigay. At yung binibigay natin sa Kanya ay ibinabalik niya. Hindi niya basta tinatanggap, kundi ibinabalik niya sa Kanyang minamahal ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, pakinggan niyo ito. Baka sabihin niyo, nag-iimbento lang ako eh. Exodo, Kabanatang 25, unang talata hanggang 2. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sa akin at ikaw ang tatanggap ng anumang iahandog nila. Exodo 23:15 says, walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Narinig ba yun? Kaya yung balo, natatandaan yung kwento ng balo, bakit nasa Biblia yun? Ngayon ko lang naunawaan. Bakit yung dalawang kusing na binigay ng balo, masyadong pinansin ng Panginoong Hesus? Sapagkat yung balo, bagamat wala na siyang makakain, yung ikabubuhayin na niya yun, dinala niya pa niya sa Panginoon sa araw ng kanyang pagsamba. Sapagkat utos yun na walang haharap sa kanya na walang dalang handog. At anong gagawin ng Diyos sa naghahandog? Sabi sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo, ubangan, ay hindi ay laging aapaw. Sisidla ng inumin, hindi na matutuyuan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Narinig niyon? Ha? So, kaya pala sa banal na misa, kung natatandaan nyo, ay may bahagi ng pag-aalay. May bahagi ng pag-aalay. Ang pag-aalay na yan ay napakahalaga. Bahagi ng pagsamba. Kung wala kang dalang alay sa Panginoon sa iyong panambahan, hindi buo ang iyong pananambahan. Hindi buo ang iyong pagmamahal. Balat kayo lamang ang buhay sa mundo. Ano pa? Laging nakangiti kahit masakit ang ulo. Hallelujah. Amen ba? Ayan. So the second way to express our love for God is through our giving of our tithes and offerings.
Kaya ko po sa inyo dinidikdik yan sapagkat ito'y If we truly love God, every time you come to worship Him, we have to bring our tithes and offerings to God. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y naparito upang sumamba sa Diyos? Kayo ba'y naparito upang ipaabot ang inyong pagmamahal sa Diyos? May dala ba kayong alay? Kaya taas natin ang ating mga alay at mga handog. At awitin natin ang kunin mo o Diyos, ang mga handog na ito. Sa ating mga prayer, sabihin nyo, Panginoon, naririto po ako. Una sa lahat, hinihiling ko po na ako'y patawarin nyo sa aking labis na pagkukulang sa iyo. Ngayon, alam ko na, ibig mo palang ang aking pag-ibig ay lubusan kong ihayag sa iyo kung paanong lubusan ninyong ipinaabot, ipinahayag sa amin ang pagmamahal niyo. Kaya naman, sa mga sandaling ito, Panginoong Hesus, tanggapin niyo po ang aking alay ng pag-ibig para sa iyo at ang aking makahilingan sa magdalangin kong tugunin niyo sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ang hina ng sigaw natin sa pag-aalay. Okay. Now, you may be seated. Makakaupo na tayo at tayo ay makakapagsimula na. So, kaya pala sa banal na misa ay may bahagi ng pag-aalay sapagkat ipinag-utos ng Panginoon kay Moises na sabihin sa mga Israelita na maghandog sa kanya at si Moses ang tatanggap ng anumang handog sapagkat si Moses ang kanyang sinugo noon. At sabi sa Exodo 23:15, walang haharap sa akin na walang dalang handog. Pakinggan niyo po ito. Nasusulat sa 2 Korinto kabanatang 9, talatang 7 at 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Nakikinig ba kayo? Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa pamagitan ng ating alay o handog, pinagpapala tayo ng Diyos na higit pa sa ating mga handog. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa ating pangangailangan. Higit pa sa inyong prayer request ang ibabalik sa inyo ng Panginoon. Higit pa sa inyong kailangan. Sapagkat minsan yung ating mga hinihingi kulang sa ating kailangan. O sometimes tamang-tama lang. Pero alam ng Diyos na kinabukasan, kulang na naman tayo. Kaya ang ginagawa ng Diyos, higit pa sa ating kailangan ang ibibigay upang may magamit tayo sa pagtulong sa ibang walang nalalaman kundi manghingi. Amen ba? Hallelujah. Ito ang maganda. 2 Korinto kabanatang 8, talatang 11-12. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa inyong kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Amen? Tingnan niyo yung balo, kusing. Kahuli-ulihang 2 kusing. No? Ako, laging natatandaan ko yung nabuksan namin at the start of this ministry na offering po ng 6-year-old, 6th grader na bata. O 4th grader yata yun. Piso, 10 pirasong tig-10 centavos. Galing daw sa piso niyang baon araw-araw. In other words, 10% ng kanyang pisong baon araw-araw, inialay niya sa Panginoon.
at may kalakip siyang prayer request na ang daddy at mami niya ay muling magkasundo. Siguro nag-away. No? By this time, this girl should be around 30 years old na siya. Sana itong batang ito isang araw ay tumayo sa harapan natin at ikwento sa atin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang prayer request at handog na galing sa kanyang allowance sa school. Tingnan nyo, bata pa, hinubog na ng Diyos. Ganyang kahalaga ang paghahandog at pag-aalay. Now, the reason why so many ay hindi makaahon sa kahirapan sapagkat hindi nga nila alam ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga pangangailangan. Nasusundan niyo ba? Kaya tayo tinuturuan upang hanguin tayo ng Diyos sa ating abang kalagayan. I always tell you, I started with 2 pesos a day also nung ako po ay makatapos ng pag-aaral. Galing sa hirap. Kaya nang masumpungan ko po ang aral na ito tungkol sa kabuhayan, na ibig ng Diyos na tayo ay hanguin sa kakulangan. Buong tapang na ito po ay aking ipinangaral kahit ako po ay binibintangan ng maraming mayaman na nagpapayaman sa gawain ito. Subalit, nung una po sa PICC, ang karamihan pong sasakyan doon nakikita ko mga cargo truck, mga truck na sinasakyan ng yung kinakargahan ng buhangin. Bihira na nakikita ko doon may mga kotse, may mga SUV. Ngayon, sa parking natin, marami ng SUV, marami ng Pajero, may mga Mercedes na. Bakit? Sabi ni Bishop Pakani, may mga mayayaman namang sumasali sa atin, kako, yaong mga wala noon, pinagyaman na ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Kaya pag tinanong mo yan, mayayaman na yan. Mayayabang pa yan. Amen? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Amen? You know, everything starts from something little. Ang Diyos ganyan sa maliit nagsisimula. Alam niyo ba? Na tayong tao na pinakamahalaga sa kanyang lahat na nilikha sa maliit na alabok ng galing. Kaya tayo nilalagyan ng cross na itim pag Ash Wednesday para ipalala sa atin na ang katawan natin ay galing sa alabok. The smallest particle, alabok. At diyan tayo babalik. Subalit mahalaga po ang katawan na yan ng kanyang ginawa sapagkat bahay at tahanan yan ng Espiritu ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, don't just visit your girlfriend or your boyfriend, your mother or your father, your loved ones. Once a week nyo nga dadalawin. Diba? Dalhan nyo man lang ng bulaklak. Dalhan nyo man lang ng puto. Dalhan nyo ng kutsi o kutsinta. Amen? Laging may alay tayong to express our love. Amen? Hindi ba? Ako noon, kahit ako mahirap, hindi po ko dumadalaw sa aking nililigawan na wala kong dalang regalo. Sana ko kumuha ng pambili sa kanya rin. Nangihiram ako sa kanya. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pag nagmamahal ka, magagawa kang paraan. Amen? When you are in love, it's the loveliest night of the year. Ngayong gabi, I am in love. I am in love. Alam niyo, pag naranasan niyo ang pag-ibig ng Diyos, makakalimutan niyo ang lahat. Amen? Makakalimutan niyo na mga cellphone niyo. Kakalimutan niyo na ang asawa niyo. Hayaan niyo na siya kung saan pumunta yan. Basta kasama mo si Jesus,
Pagdating ng oras, sabi mo, Lord, pauwiin mo ang mister ko. Amen? Iuuwi niya yan. Nasusuray-suray. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Andyan pa ba kayo? Okay. So, dalawa na yon. We express our love for God and for Jesus by telling Him every moment of the day. Tell Him, Lord, I love you. Alam mo, effective ito pag gusto mong awayan ng mister mo o misis mo, kasi ang demonyo sulsulang ka eh. Ang demonyo lalayo yan pag narinig ka salitang love. Hindi makaharap ang demonyo sa pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Love. Sabi nyo nga, love. Okay. Pag-uwi nyo kung kayo sasakay sa jeep, lahat na nandun sa jeep, kamayan nyo, Lord, I love you. Taas ang kamay nyo. Bakit, Brother Mike, ay tao yun, Lord? Aba, sabi sa Biblia, ang Panginoon ay sumasa Kanya. Ang Panginoon ay sumasa atin, bawat isa. That's why, yung sinabi mo sa Kanyang, Lord, I love you, siya at ang kinakamayan mo, ang pinagsasabihan mo ng bating yung I love you. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Paano, Brother Mike, kung ang nakamayan mo ay hold upper? Ano sa tingin nyo? Hold upin pa kayo noon? Hindi na. Baka maakay nyo pa sa gawain ang hold upper na yun. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Then the second, to express that love is pag-aalay. Pag-aalay. Sa totoo lang, alam nyo, ang hiningin pag-aalay ng Diyos ay hindi lang yung ating ikapo, hindi lang yung ating love offering, yung ating sarili. Romans 12:1, nakasulat po doon. Ayon sa Roma 12:1, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang buhay na hain at handog. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Narinig niyo yun? So ang unang iaalay natin sa Kanya bilang buhay na hain at handog ay ang ating sarili. Bakit? Sapagkat ibig niyang manahan sa atin ang Diyos. Sabi nga sa aklat ng Revelation, pahayag naririyan ako kumakatok sa inyong pinto. Kung bubuksan niyo lang ako, ako'y tutuloy sa inyo at tayong dalawa ay magkakasalo. Sabi ng Panginoon. Amen? Yayain niyo ang Panginoon na sumama sa inyo. Pag siya nakasama nyo, makikita nyo, may problema ang darating, no? Pero magugulat kayo, problema'y dumarating, ito'y kanyang lolotasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya man saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Saya! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Take my hand. Sa buhay, kung kaya may hindi kahit bumi. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi sa langit. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may hindi. Fill my world, come fill my world. Take my
Purihin ng Panginoon. Okay. Balik tayo sa ating upuan. Mahaba-haba pa ito. Pangilan na tayo. Pangatlo. Okay, third. Third. Sino sa inyong gustong dumunong talaga? Yung maging mas marunong pa sa ating makaaway. Okay, pakinggan niyo ito. Third, we express our love for God and for Jesus by loving His words and His commandments. Naipapahayag natin, napapabot natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng ating pagmamahal sa Kanyang salita at mga utos. Pagmamahal sa Kanyang salita at mga utos. Noong unang panahon, wala tayong panahon sa salita ng Diyos, di ba? Unang marinig natin, ano ba yan? Napaka-corny naman yan. Napaka-corny naman yung preacher nyo yan. Sasayaw-sayaw pa. Wala naman sa tono ang kanyang mga paa. Pero at least nakakapagsayaw ako, ano? Sila naman naninigas, ano? Kaya na alta presyon, eh. Sa mga sayaw-sayaw natin, nawawalang alta presyon dyan. Gumagaling makaramdaman dyan. Nawawala ang mga sama ng loob dyan. Amen? Kaya yung mga tanda, bumabata. Amen? Hallelujah. So, third, we express our love for God and for Jesus by loving His words and His commandments. Pakinggan niyo na susulat. Psalm 119 verses 97 and 99. Ito pa nasusulat. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon, siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Narinig yun? Ulitin ko. Maganda yun eh. Pakinggan nyo. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Magugulat na lang kayo. Magugulat ang mga teacher natin. Ha? Nung doon, 70 ang ating grade sa English. Pag tayo ay lagi palang nakinig ng salita ng Diyos, minahal natin ang salita ng Diyos, bibigyan tayo ng kakaibang karunungan na galing sa Diyos.
Amen? Magugulat ang ating makaaway, matatalo natin silang lahat. Bakit? Mas ibang karunungan ang bibigay sa atin laban sa ating kaaway. Bakit? Yung ating kaaway nang gagalaiti na. Ano, tayo naman nakangiti pa. Hallelujah. Alam mo yung taong galit na galit, walang nalalaman yan. Yung taong matalino, ngingiti-ngiti lang yan. Amen? Hello. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba? Tingnan nyo, noon, sa Banal na Misa, 15 minutos lang ang sermon, naiinip tayo. Tinutulugan natin ang pare. Ano? Bakit? Wala tayong alam tungkol sa salita ng Diyos eh. Pero nang maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, minahal din natin ang salita ng Diyos. Kinauuhawan natin ang salita ng Diyos. Amen? O, pakinggan niyo ito. Gusto niyong mabawasan ang problema niyo? Gusto niyo pagtagumpayan ang problema niyo? Gusto niyo pagtagumpayan ang mga kabalisahan ninyo? Ang mga alalahanin ninyo? Ang mga takot ninyo? O, pakinggan niyo ito. Uli, sasabihin ko ha. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon, siya kong iniisip. Araw-araw sa maghapon, siya kong iniisip. Alam niyo kung iniisip natin sa maghapon, yung salita na Diyos, yung pangako ng Diyos, mawawala ang ating mga alalahanin. Hindi makasisingit ang demonyo sa isip natin. Amen? Ay hindi. Sa halip na isipin natin yung pangako ng Diyos, ang iniisip natin yung kahirapan. Ang iniisip natin, narinig natin sa balita na maghihirap ang mundo. Mawawala ng trabaho. Itong sinasabi ko sa inyo, lahat nagmamasalita ng Diyos, hindi mawawala ng trabaho. Amen? Magkakaroon pa ng dobleng trabaho. Hindi mawawala ng kita, magkakaroon pa ng dobleng kita. Bakit? Sa dami ng kita, madodoling na siya. Kaya doble na ang kita. Amen ba? Hallelujah. Sa kabibilang ng kita, nadodoling na. Amen? Hallelujah. Tinuturuan ko kayo paano kayo maging masaya. Ganyan si Brother Mike. Baska nung sabihin ng mga tao, sinasabi nilang ako daw ay... Hallelujah. Alam mo, nung isang araw, ako po ay guest speaker ng mga lady justices and judges all over the Philippines, including the Asian Pacific region. May mga room pala doon sa Manila Hotel. Mayroon pala sila doon mga panauhin na ibang mga hurado galing sa ibang bansa. Justices of the Supreme Court, mga lady justice. Puro kababaihan. Ay, bang bakit akong ginawa nilang guest speaker, no? Puro sila babae. Oh. Justice sa Supreme Court. Ang topic na binigay sa akin, tungkol sa family and human rights. How to protect family and human rights. Ayan. So, binahagi ko sa kanila doon. Napasubo ko sa English. Oo. So, nag-prepare ako ng aking winika doon, English. Mula sa beginning hanggang sa English talaga. Pagkatapos, niregaluhan nila ako. Ano? Sabi ng isang justice sa Supreme Court, sabi niya, Brother Mike, marunong ka pala mag-English. Kako, bakit? Ano akala niyo sa akin? Hallelujah. Kung alam niyo lang kako, ako, class valedictorian ako. Hallelujah. Pagkatapos ang sabi sa akin, pwede ka na mag-presidente. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Hallelujah. Kasabi ko, yan. Mayroon naman sa akin nag-iimbita. Alam mo, kanya lang ako nagsimula sa charismatic. May nag-imbita sa akin isang prayer group. Pagsalita, wala mo kung sasabi doon. Hanggang sa sinundan. Ito siguro paghahanda na ito sa 2010. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi ko sa kanila, mga judges yun eh. Kako, ikakampanya niyo ko. Sabi niya, lahat na may kaso, patatawag namin para bumuto sa iyo.
Hallelujah. Kako, panalo sila lahat na bubuto sa atin. Amen ba? O, tingnan nyo yan. Kasama ko sa tuwi na yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking iniisip. Magugulat yung mga teacher nyo sa high school, sa college, pag nakilala nyo sila, sila hindi lang masasabing, I love you. Ano? Tayo masasabi nating, teacher, I love you. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, teacher, I love you. Tignan natin, ha? Pag-uwi nyo, yan ang sasabihin nyo, ha? Ito, maganda ito. Awit. Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabi ng batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin, nagtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So we express our love for God and for Jesus by loving His words and His commandments. Fourth, we express our love for God and for Jesus by obeying His word. Ayan. Hindi lang basta pinag-aaralan yun. Mahal mo ang Diyos, sundin mo. Amen ba? Mahal mo ang tatay mo, sundin mo. Amen ba? Yung bata, yung anak na hindi mahal ang tatay at nanay, hindi sumusunod yun. Nagsisimula pala magsalita tatay, uutusan pa lang yan, bubulong-bulong na, oh, ito na naman tatay ko. Ako na naman. Ako na naman. Ako na lang lagi nakikita. Di ba? Pero pag mahal mo ang tatay mo, hindi pa nag-umuutos, tay, ano yun? Ako na lang ang gagawa, tay. Ako na lang gagawa. Yung pala sabi ng tatay mo, hindi, wala kang gagawin. Bibigyan kita ng mana. Hello? Narinig niyo yun? Nagugulat kayo. Pagtawag ng Panginoon, akala niyo utusan kayo. Hindi. Pagmamanahan na kayo ng Panginoon. Amen? Anumang ating gawin, ayon sa salita ng Diyos na ating pinakamamahal, magtatagumpay tayo. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Amen ba? So, we express our love for God and for Jesus by obeying His word. John chapter 14 verses 15 to 17 says, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala ni nakikita ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Purihin natin Panginoon. Purihin Diyos. Taas ang kamay niyo. Kamay niyo. Sabi ng Panginoong Hesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At sa sandaling tinupad natin ang kanyang mga utos, hihingi niya sa Ama na ibigay sa atin ang Espiritu Santo na siyang makakasama natin magpakailanman. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. And you know what? When the Holy Spirit is upon us, ito ang ginagawa ng Espiritu Santo sa mga manampalataya. One, tinuturuan sila kung ano ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, inaaliw sila kapag dumaraan sa mga bagabag. Pangatlo, pinalalakas sila kapag pinanghihinaan. Pang-apat, kung di tayo marunong manalangin para sa ating kailangan, ang Espiritu Santo ang mananalangin para sa atin. Purihin ng Diyos. Panglima, kung tayo ay naliligaw, siya ang ating patnubay.
Amen? Kung naligaw ka ng pinto, sasabihin ng Espiritu Santo, ay, mali yan. Nandun pa sa isang pinto, yung inyong bahay. Amen? Nung wala pa sa akin ng Espiritu Santo, hindi ko pa siya kilala. Madalas ako maligaw ng pinto. Hallelujah. Hindi alam ni Mrs. yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God, Lord to Christ Jesus. Ngayon, hindi na ako maaaring maligaw ng pinto. May patnubay ko Espiritu Santo, nakatutok pa ang Mrs. ko. Bakit? Gwapo na ako eh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Hallelujah. Alam nyo, pag naalala ko yan, may himala kayo. Amen? May nagsabi sa akin yan eh, Brother Mike, ba't hindi mo na binabanggit yung gwapo ka? Kako, bakit? Yung aking panata eh. Ang sabi ko, pag alis ko ng bahay, mabanggit lang ng ilang ulit. Kung ilang ulit mabanggit na brother, may nagwapo siya, yun ang pagpapala kong tatanggapin. Amen? So ilang ulit ko nabanggit yun? 3 na. Biro mo yan, may 3 himala kayo ngayong gabi. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. 5th, we express our love for God and for Jesus by loving one another. By loving others. Kaya hindi tayo magkakamali pag sinabi mong kilmayan mo yung kapwa mo kahit hindi mo kilala, Lord, I love you. Yung lalo na yung kaaway mo, kamayan mo, Lord, I love you. Pagkatapos sampalin mo. Hallelujah. Amen ba? Sanayan lang yan. Amen ba? See? John, 1 John chapter 4 verses 19-21. Pakinggan niyo ito. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay nagsisinungaling. Narinig niyo yun? Sasabi-sabihin niyo, Lord Jesus, I love you. Pero pagdating sa opisina, may sinipa. Hallelujah. May minura. Hindi pwede yun. Kailangan mahalin natin lahat. Kahit pangit yan. No? Mahalin natin. Wala na tayong kaaway, tila nyo. Pag ginawa natin yung mawawalan tayo ng kaaway. Alam, masarap yung taong walang kaaway. Maluwag ang loob. Hahaba pa ang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yung mga taong maraming kaaway sa puso, umiiksi ang buhay niyan. Madaling kumukulubot ang balat niyan. Pero yung maluwag ang puso, pagmamahal ang laman, naku, makikita nyo, araw-araw parang bulaklak na namumukadkad. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, ngunit napupot sa kanyang kapatid, ay nagsisinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Oo nga naman, ano? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapwa. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. You cannot truly love God without loving your neighbor. That's very true. Amen? Alam mo, sa totoo lang, ang pag-ibig walang katapusan. Amen? Tingnan nyo, yung mga taong walang pag-ibig, tulala. Malayo ang tingin, wala namang natatanaw. Bakit? Naghahanap eh. Pero ngayong nakinig kayo ngayon, magbabago ang buhay nyo. Araw-araw may mararamdaman, may madadama kayong pag-ibig. Pagmamahal na galing sa Diyos. Basta lagi niyong sasabihin, Lord Jesus, I love you.
Magugulat kayo, yung mga taong hindi nagmamahal sa inyo, yun din ang sasabihin sa inyo. You know why? Gusto malaman? Taas ang kamay niyo. Whatever we say, if we believe and do not doubt, God will make it happen. Ano mang sabihin ng ating bibig, pag hindi tayo nag-alinlangan, gagawin ng Diyos para sa atin ang ating sinabi. Amen? Yan, tinuturo ko na sa inyo mga sikreto sa buhay. Ako, 70 na eh. Pero sabi ko sa inyo, 17 lang ang aking pakiramdam. Amen? Sixth. Ito, mahirap-hirap na ito. Ha? Alam kasi ang tao, pagpabor sa kanya, malakas ang palakpak. Pero pag hindi na pabor sa kanya, tahimik na yan. Ano ga ang sinabi ni Jesus kay Simon Pedro? Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba akong tunay? Ang sagot ni Pedro, opo Panginoon, alam mong iniibig kita. Pagkatapos, anong sinabi ni Jesus? Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Sa bawat tanong ni Jesus, kung iniibig siya ni Pedro, at sa bawat sagot naman ni Pedro sa Panginoon, may utos na karugtong. Ibig sabihin, kung totoong mahal mo ko, patunayan mo sa akin, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Anong ibig sabihin yun? Trabaho yun Serbisyo yun Pangalawa, ang sabi niya, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, ang sinabi niya, pakanin mo ang aking tupa. Mangangalaga, magpapakain. Service. Sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay marunong magsakripisyo. Amen? Naipapahayag natin ang ating tunay na pag-ibig sa pamagitan ng ating pagtitiis, sa pamagitan ng ating pagsasakripisyo. We do not sacrifice to be saved because Jesus has saved us. We sacrifice to serve because we love God. Amen? Ano nga ba ang aking ginagawa ngayon? Abay, mahirap-hirap din ito Dalawang oras nagsasalita ako dito. Minsan, nagkukwentuhan pa kayo dyan. Kayo naman nakaupo dyan. Ako nakatayo dito, lakad ng lakad. Amen? Serbisyo ito, di ba? Ay, kayo ang serbisyo, papalakpak lang, mahigi pa. Mahirap. Hallelujah. Yung sakripisyo natin dito ng pag-aaten tuwi-tuwi na sa araw ng pamamahinga, hinihintay ng Diyos yan. At ito naman ang sikretong nasumpungan ko. Wala tayong sakripisyong gagawin na walang gantimpalang balik ang Diyos sa atin. Everything we do unto God out of love, God will reward us for that. Laging may gantimpala ang Diyos sa mga tao nagtitiis sa Kanya. Brothers, ang Ebanghelyo kanina is related to this topic. Nagbagong anyo si Jesus. Nakita ni Pedro at Santiago ang ibang kaningningan ng Panginoon. Puting-puti na hindi daw mapapantayan. Malinis na malinis. Nakita niya ang kalinisan sa loob at labas ni Jesus. Nakita ni Pedro. Anong ibig sabihin nun sa atin? Sa pamamagitan
ng ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa sa pamagitan ng ating pagtitis at pagsasakripisyo sa mga taong nang iinis sa atin, sa mga taong nang iinsulto sa atin, sa mga taong nagpaparatang sa atin ng walang katotohanan na hindi natin pinapatulang bagkus pinapanalangin natin, dinadalisay ng Diyos ang ating puso at ang ating kaluluwa. Sa pamagitan ng mga bagay na ito, nating pinagtitiisan at pinagsasakripisyuhan, nililinis tayo ng Diyos. Nalilinis ang ating budhi, nalilinis ang ating puso. Inihanda tayo ng Panginoon sa panahon ng pagharap natin sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. We express our love for God and for Jesus through self-sacrifice. This is the meaning of John chapter 21 verses 15 to 17, the conversation between Jesus and Peter. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro sa bandang huli, Pedro, tandaan mo ito, nung bata ka pa, ikaw nagbibihis kung anong gusto mong kulay ng damit, kung anong yari ng damit mo. Napipili mo, ikaw ang susuot niyan ng gusto mo. At kung saan mo gusto pumunta, nasusunod mo. Pero tandaan mo ito, pagtanda mo Pedro, sabi niya, iba na ang magsusuot sa iyo ng damit. Susuotan ka na ng mahigpit na hindi mo gusto. Susuotan ka na ng kapos ang sukat. Kasi magtitipid na yung mga anak mo. Hallelujah. Pagkatapos dadalhin ka doon sa lugar na hindi mo gusto. Amen? Sinabi yun. Hindi ba kaya ayaw kong tumanda talaga ng tumanda? Ano? Yung hindi na ako makapagbihis ng sarili ko, ano? Susuotan ako ng kung ano-anong isusuot lang. Hallelujah. Pagkatapos kung saan ako dadalhin, baka dalhin ako dyan sa club. Ano? Baka ako dyan ipasok sa Air Force One. Hallelujah. Mabuti lang kung may magagawa pa ako. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa totoo lang, yan ang dakilang katotohanan. Lahat tayo tatanda. Wala tayong dapat ipagyabang talaga sa Panginoon. Amen. Kaya habang bata ka pa, magmahal ka na. Huwag ka nang masungit. Huwag ka nang mahigpit. Huwag ka nang sisilos-silos. Amen. Bawat sandali ng pagsasama nyo, make everything happy. Amen. Huwag nating sinasayang ang mga panahon. Enjoy life. Amen. Sabi sa Biblia, God gives us everything for our enjoyment. Pinagpapala tayo ng Diyos sa lahat ng bagay para ito ay ating enjoyin, hindi para itago. Pagkatapos yan, mamanahin lang yan nung hindi nagpagod. Amen? Hallelujah. Enjoy it. Kaya ako, nag-i-enjoy ako dito. Ayaw ko kayo kung nag-i-enjoy kayo dyan. Nag-i-enjoy ba kayo? Alam nyo, yung mga nasa bahay, nagtataka sila. Akala kasi sila nag-iisa ako dito kasi hindi kayo naririnig eh. Pag nakaupo kayo, hindi narinig yung halakakan nyo, hindi narinig palakpakan nyo. Hallelujah. Pero alam nyo, sa susunod na Sabado, pupunta dito yung mga iyan. Bakit? May mamimiss sila eh. Sa Sabado, mayroong binigay sa akin ng Panginoon, how to make miracles happen. Sinong gustong makaranas ng himala araw-araw? Sabado balik kayo. Hallelujah. Saan na tayo? Nakasan nyo? Ay bakit nakaupo pa kayo? Okay. Nasaan ka ba? Finally, we express our love for God and for Jesus by worshiping Him in His temple on the Sabbath.
And if possible, every day. Or at least, once a week on the Sabbath. Diba? Diba? Tingnan nyo, kung mahal nyo ang Diyos, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mananatili sa inyong tahanan, makikinig lang sa radyo. Kaunting sakripisyo. Kasama sa pag-ibig ng Diyos, kaunting sakripisyo. Sabi nyo, ang layo ng ambel, mahal ang pamasahe. Aba, ay, mahal mo ang Diyos eh. Diba? Nung ako'y nanliligaw sa mahal ko, kahit wala akong pamasahe. Kahit bumabaha, sinusundo ko siya. Dinadalaw ko siya. Araw-araw. Sakay kami sa Karitila. Siya nagbabayad eh. Tanong si Sister Belen yan eh. Ay, siya may trabaho. Ako nag-aaral. Siya may trabaho eh. Di siya nagbabayad. Ala, ang Diyos, ganyan, ala eh. Kung wala kang pamasahe, bibigyan ka ng kotse ng Panginoon. Amen. Kung wala kasama, pasusundo ka ng Panginoon. Amen. Malalaman niya kung desire mo yun eh. Pero desire mo, ano sabi nung nagtanong sa akin ng Martes? Pwede daw bang yung Sabat? Yung Sabado at saka Linggo, gawin niyang Martes. Hallelujah. Kung mahal mo ang Diyos, sa araw na kanyang ipinangilin, sa araw ng pagsamba, sambahin mo siya. Puntahan mo siya sa dakong inilaan niya kung saan kayo magtatagpo. Amen? Okay. Finally, we express our love for God and for Jesus by worshiping Him in His temple on this Sabbath. Psalm 27 verses 4 to 6 says, pakinggan niyo ito. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay aking matamo. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo, iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi laban sa kaaway. Sa templo'y may galak na ako ay sisigaw. Nakita niya yun? Tama palang ginagawa natin dito, ano? Sa templo'y may galak na ako'y sisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay. Kay Yahweh sasamba at aawitan. O, di tama palang ginagawa natin, ano? Sumasamba tayo, umaawit tayo, sumisigaw tayo, sumasayaw tayo, nagpupuri. Amen? Pumapalakpak tayo. Hallelujah. Malakas na palakpak. Lakasan niyo pa. Malakas na sigaw. Tingnan nyo. Taas kamay nyo. Tingnan nyo kamay nyo. Yung sigaw nyong yun, lumuwag ng dibdib nyo. Nawala na yung alalahanin nyo. Yung palakpak yung malakas, bumaba na ang blood pressure ninyo. Amen? Hindi ko na kailangan magpatong ng kamay. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka na kailangan magpatong ng kamay. Papalakpakin mo lang malakas yan. Lahat na may sakit, pumalakpak. Sumigaw ng malakas. Pumalakpak ng malakas. Amen ba? Hallelujah. Oh, pinahihirapan natin ang sarili natin, nandito lang pala eh. Amen ba? Kaya yung mga nasa bahay nako, maraming namimiss niyan. Amen? Ngayong gabi, maniwala kayo, huwag kayo magalinlangan, ha? May sasabihin ako. Kayo ba naniwala pag sinabi ko mangyayari? Sabi sa akin ni Sister Belen, huwag ka basta sabi ng sabi. Ako bakit? Maraming nangyayari. Kaya yan sabi-sabi mag-presidente kung sinasabi yan.
Kako bakit? Baka mangyari yan. Hallelujah. Okay. May sasabihin ako sa inyo, ito po'y na ako po'y nagdarasal. Ako kasi hindi marunong maglasal lang mahaba. Ako yung ingit-ingit dun sa matatagal maglasal. Ang haba maglasal, nila. Ako, ito ang dasal ko lang kanina bago ko pumunta rito. Sabi ko, Lord, yung lahat na darating, doblihin mo ang pagpapala. Aniwala kayo? Hallelujah. Alam nyo, nakikita ko mo, kaya ko natatawa, kasi ang mga mukha nyo, para sila kakakita ng anghel, Hallelujah. So, sinabi ko sa kanina, ako ganun ako maglasal lang eh. Sabi ko, Lord, lahat na darating ngayong gabi, doble mong pagpapala. Amen. Ito pa, ang pangala kong hiling. Lahat na nakinig ngayon at totoong umiibig sa Diyos, mag-isip kayo ng bansang gusto nyong puntahan. Bibilang ako ng 3, isisigaw niyo ang pangalan ng bansang yan. At di lang yun, hindi lang kayo makakakuha ng visa. Bibigyan pa kayo ng libreng ticket. Amen? Naniwala kayo? Ito ay bilang paghahanda sa araw ng Sabado. Kung mawawala, kasi kanilang madalang araw, may itinuro sa akin ng Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, ikaw bata ka, mulang pagkabata, nabubuhay ka sa himala. Totoo po yun. Bakit hindi mo ituro sa mga kapatid mo na mabuhay din sa himala? Sinong gustong mabuhay sa himala? Lahat ng bagay, paghihimalaan tayo. Amen? Kanina may lumapit sa akin, umiiyak. Papa Pre-over, gusto daw niya magkaanak. Kako, nasaan ang mister mo? Nasa bahay. Ay kako, paano mangyayari yun? Nasa bahay pala kako. Ay kung pagdating mo sa bahay, ay nagdili ka na. Anong sasabihin mo? Nagpa-pre-over ka sa akin? Hallelujah. Eh sabi ko, sama mo ulit dito. Sa Sabado. Sama mo mister mo sa Sabado. Sabi mo sa kanya, kung gusto niya magkaanak, 3 agad ang anak niyo. Triplets, 3, triplets. Diba? Okay. Andiyan pa ba kayo? O, taas na ang mga daladalahan niyo. Hallelujah. Talasaan niyo mga bottled water, passports. May passport na ba kayo? Baka mayroon sa inyo dyan, nakadampot ng passport ko. Nawawala yung aking passport. Ito mga empleyado ko, tatanggalin ko ito pag hindi nila nakuha eh. Hanggang ngayon hiniram nila sa akin. Alam ko, hiniram nila sa akin yung mga kasamang ko niya sa opisina. Kaya Carol, hanapin nyo yan. Pag hindi nyo nakuha hanggang Lunes yan, imbestigan nyo lahat yan. Pati doon sa bangko, kung saan nyo dinala yun. Baka niwanan nyo sa bangko yun. Mahalaga yun. Nandun niya aking visa sa Amerika eh. Hallelujah. Pag kumuha ng bago, walang visa yun. Ano kaya, bigyan pa kayo ko ng Amerika ng visa? Kanina may narinig ako 10 years daw yung kanyang visa, 10 years. Sabi ko, taon-taon, magbibiyahe ka niyan. Pag binigyan ka ng 10 years multiple, kaya taon-taon gagamitin mo yan. Biyahe ka taon-taon. Hallelujah. Okay, sabihin niyo, Panginoong Hesus, alam mo, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, ako'y natutuwa na ngayong gabi, narinig ko ang tanong nyo kay Pedro. Sa akin nyo rin patungkol ang tanong na iyon. Kaya naman, ang sagot ni Pedro, siya rin ang sagot ko sa inyo. Panginoon, buhat ngayon, tayo na ang magmamahalan. Ikaw, ako, sila,
tayo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking mahihipo ng kamay ayon sa inyong pangako. Pagpalain ang mga bagay na ito na aking tinataas sa pamagitan ng maliliit na sangkap na ito. Padaluyin ninyo ang inyong kapangyarihan ng pagpapagaling sa may karamdaman, ng pagbibigay aliw sa mga naguguluhan, pagbibigay kalakasan sa mga pinanghihinaan. At higit sa lahat, bigyan niyo po ng ibayong liwanag at kaalaman ang inyong lingkod, nang sa gayon sa lahat ng pagsubok na darating, tayo ay magtatagumpay. 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 Amen? Okay, baba ang iyong mga hawak kamay and back to your partners. Okay, back to your partners. Ngayon, ang unang sasabihin nyo, Lord, I love you. Lord, I love you. 1 plus 1. Lord, I love you. Okay. Sa susunod, anong sasabihin mo sa Lord? Ha? Mahal mo, ha? Mahal mo ang Panginoon. Sasabihin natin sa Kanya, Lord, thank you for your love. Lord, thank you for your love. Kausap natin ang Panginoon, ha? Okay. Sanayin yung makausap ang Diyos. Kaysa kung sino-sino kinakausap nyo dyan. No? Sakit ng ulo lang yan. Si Jesus kausapin nyo. Lahat na sakit ng ulo nyo mawawala. Okay. Anong unang sabihin nyo? Lord, I love you. Pangalang sabihin nyo? Lord, thank you for your love. Okay. 1 plus 1. Lord, I love you. 3 plus 3. Lord, thank you for your love. Okay. May love relationship na tayo kay Jesus. Ano ngayon bibili nyo sa Panginoon sa huli? Ha? Ha? Okay. Mahal natin ang Diyos, di ba? Mahal naman tayo ng Diyos. Anong sasabihin nyo sa Panginoon? Ha? Hindi nyo pa alam? Okay. Ito, madalas naman sinasabi natin ito. Pero ito ngayon, magkakaroon na ng kapangyarihan sapagkat kasama natin ang Diyos. Ito ang sasabihin mo, bahala ka na sa akin. Bahala ka na sa akin. Okay? Ibig sabihin, alay natin sa Panginoon ating sarili, siyang bahala sa atin. Amen ba? Sa huli, Lord, bahala na po kayo sa akin. Sabi niya nga, Bahala na po kayo sa akin. ibig sabihin, kung ano mang kailangan nyo, bahala ang Panginoon. Amen ba? So lahat ng ating masulurinin, salin sa kamay ng Diyos. 1 plus 1. Lord, I love you. 3 plus 3. Lord, thank you for your love. 7 plus 7. Lord, bahala na po kayo sa akin. Lord, bahaya na kayo sa amin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, taas ang kamay. Now, yung gantimpala nyo, hingin nyo na. Amen ba? Amen. Okay. Pagtapong ko ito, ganito, isisigaw niyo ang pangalan ng bansa na gusto niyong puntuhan. Amen ba? Samahan kayo ng Diyos sa inyong patutunguhan. Amen. Salamat sa Diyos.